Hydra. Pero kung babasahin natin, yung early game kasi ng Selena, malakas din eh. Kapag ka nag-level 2 ka, may Abyssal Arrow, Abyssal Trap ka, pwede ka nang pumatay at dumalaw kung saan man ang gusto mo, di ba? Eto na ba yun? Again, makakabawi na ba this time around ang idol ng mga kids against the young goat, ang umiidolo sa kanya. Nakabawi kanina yung Team Falcons, nakahabol. For TLPH naman, kailangan kung sila mananalo dito early game, kailangan matuloy-tuloy nila yung kanilang pagkapanalo para ma-extend yung ating laban. Yeah, definitely for Team Liquid Philippines, kailangan nila na mas makatch off guard yung members ng Team Falcons kasi ngayon sila yung naghahabol in terms of the game win kasi 1-0 na ngayon in favor of Team Falcons. Ay, gusto ko lang sabihin yung Season 14 pala, hindi pala nakapanalo ang Team Liquid against Team Falcons. Parehas 2-0 yun. So, ang daming way ng Team Liquid Philippines dito na mabawian itong Team Falcons. Ngayon naman, sa may bandang ibaba, Flap, TZ and Sanford. Medyo chilling lang sila pero maagang pag-rotate. Mula dito kay JP, Kyle TZ with an electrifying beats. Pero i-regen lang yan ni Daddy Japes eh. Makuna din talaga ang Oyabaka pagka maaga ba. So, para dito sa dalawang kupunan natin, the usual lang muna kung pwede may ma-delay. Pagdating sa laning, why not? Cool, sakit. Pero buhay pa rin si Carlito dito. Flap, iniipitan lamang dito ng Team Liquid Philippines. Pero may malaking rotation ata ang Team Falcon sa baba. Parang gusto yata nilang medyo maiwan sa lane dito si Sanford. Even yung mga traps ay doon din nilalagay ni Pew para may vision. Sa bagay, dito nga din naman talaga magsaspawn yung ilan sa mga objective natin or probably babantayan kung magpa-purple ba muna si Carl TZ. Pipilitin ba natin na gumamit ng retry or what? Okay, ang bilis na ito. Kalahati kagad yung buhay ng pag-guard dito. Ay 50-50 sila dito. Pero lamang yung Soul 7 plus Retribution. And Carl TZ nakakuha at nakabawi din. Naman ng kill doon. Habang si Flap TZ may even vengeance ay nagamit din. At kailangan lumayo dito ni Flap. Boy pa rin! Sa Retribution! I mean yung regeneration pala. And Pew ay makakuha ng kill. Ngayon si Sanford nakipagsabayan na. Patay si Ogre dito. Next na yata si Flap TZ. Nakatapak ng trap. Bumalik! Pero si Carl TZ dito. Tamang dash lamang siya. Hindi aabot yung Abyssal pa din! Arrow. Si Sanford din nandito. Napakatibay. Nakikipagsabayan sa dalawa. Pero walang malakas sa marami. Grabing kakunatan. Oy, wait lang. Si Pew yata mag-target dito. Hindi na pinatakas pa. So, grabing sagutan din ang dalawang teams natin. 3-2 for this 2 minutes. So, nakuha ni Carl TZ yung turtle kanina. Tapos, dumiretso sa teamfight. Pero sobrang kunat ni Flap. Oo, kasi nabuhay pa din siya kay tinabol siya ni Sanford, nag-flicker na lahat. So I would say in that entire sequence, Falcons, yung mako-consider kong nakalamang only because bumagsak si Carl TZ, habang itong si Carl TZ ay 2-0-1 na ang current standing. So right now, yung naging performance ni Kyle TZ na BPI Gold Leader siya, mukhang gusto niyang i-replicate for game number 2. Oo nga, napaka-importante din kasi talaga dito na maging continuous ang farming para makapag-deal ka agad ng damage. Ganyan yan eh. Yung Suyu tsaka Joy, kailangan gusto mo maagaw mo na lahat eh. Para kumakaripas talagang takbo. Gusto ko lang din banggitin, hindi ko nabanggit kanina, na yung emblem and yung talents ni idol ng mga kids ay Seasoned Hunter. So ibig sabihin, nagiging mabilis lalo yung clearing speed niya kasi kahit malakas yung damage ng Seasoned Hunter sa mga jungle camp, half nun, which is 7.5%, dish out ng damage output sa mga minions. So mas mabilis yung clearing speed ng Sele. Good point. Kaya pala kasi na ba sinasabi, parang hirap mag-selena, bagal mag-clear. Ito, pabilisin natin mag-clear. Galing. Para rotate lang! Ay, naku, naipit din. Sakto doon sa dispersion and rotation. At ilalaban ng ato ng Team Falcons. Pero tatlong miyembro mula sa Team Liquid Philippines na naka-abante din. And Carlito ay makukuha itong turtle na ito. Ikalawang pagong para sa Cavalry. Okay, stable game for both teams. Pero makikita natin a lot of aggression or aggressive plays is coming from TLPH. Para lahat mga pushes, lahat ng mga pwedeng pitikan ng duality, ma-activate yung duality, ginagawa dito nila Sanji. Ang biggest mo na threat ngayon pagdating sa mga teams ay paano nila pipigilan si Super Marco, paano din na pipigilan si Oheb mamaya.
Oh, mamaya pa natin malalaman ng mga sagot kasi hanggat hindi pa nakakapag-lock item or at least 3 core items, hindi pa natin makikita yung potential! Okay, ipit si Ogen dito. Flicker ay nagamit. Tumama yung Abyssal Arrow na may trap. Pero wala rin magiging follow-up mula sa Team Falcons PH. Ngayon naman ay sa may gitnang bahagi ang punterya. Diversion. Dito, pero si Carl DC ipapadala sa may bandang ibaba para lamang Parcel. para lamang Mag-clear. responde doon sa mga minions. Pero hindi nila namalayan ng Team Falcons dito. Dumidiretso na si Oheb. Oo, sa may top lane, no? Alam din niya kung meron nakatago. So, kahit pala yung Spear of Distraction, Pang ayun vision. pwede nang gamitin pang vision. Sa bagay, sabi niya, kailangan ko dito, hindi ako masyadong ikutan ng mga kakampi Yeah. ko. Kailangan malaman ko kung meron akong kalaban dito. Tama. So ano, parang para sa sarili niya ang kanyang ginagawa. Right now, makakonsider na TLPH ang nakalalamang kasi nakuha na yung dalawang pagong and may nakuha na silang first turret of the match. Lumalaki yung espasyo ni Oheb considering na yung global presence ng isang Moskov, kapag lalong lumobo yung kalamangan ng TLPH, mahirapan yung Falcons mag-respond. Ngayon naman, parang kailangan naman i-consider ng TLPH, although lamang sila, pagka napilit na gamitin yung mga spells, yung dalawang Purify Yeah. from their teammates, medyo mahihirapan sila later on. Okay, bottom lane para sa Sagasa Tinamaan! yata. Ayan na, tumama na mula sa idol ng mga kids. Kanina na pa inaantay yung pagkakataon na makago sila dito. And ang problema ay kulang ang reinforcement mula din sa Team Liquid. 4v5 ang magiging laban. Tumama yung stall mula kay JP. Hatake lang muna nila sa kanilang poder. Itong pagong na ito. Tatama ba yung Abyssal Arrow? Hindi. Natrapan lang lamang. Itong si Sanji. Masyado malayo si Carlito. Ibibigay na to ng Team Falcons PH. At si Carlito ay purple lang ang ginawa. Oh, dalawang pagong na punta sa TLPH, yung last na pagong na punta dito sa Team Falcons. So, nakikita natin na nag-group up na Yeah. yung Team Falcons para sa ating game. At ito na naman yung usual na mahirap kapag may Moskov ka naman nakalaban. Laging nasa ibang lane, tapos biglang dadating pagdating Diversion! sa team fight. Diversion play! Okay, habulin ba si Super Mama? Tumama yung Spear of Destruction mula kay Oheb. Push Pero lang. ang goal lamang nila dito ay basagin yung torre dito sa may bandang itaas. Dire-diretso lang ang cavalry. Grabe, no? Kung kanina grabe yung team fight, ngayon naman, iwas team fight, Torre only. Yeah, yung macro play na pinapakita ng pares na koponan ay nakikita natin na for TLPH yung kalamangan, but for Team Falcons at the very least, nakakakuha din sila ng grasp into the space in the map. Kaya kung titignan natin, hindi naman nahuhuli in terms of item build yung koponan ng Team Falcons. Meron na ding Hasklos sa RKO pa! Ayun, no, Chinonamis lang na. Sanford buhay pa rin. Kaya lang si Kyle TC may ipit ba? At doon yung pagdampa mula dito kay Sanford. Nakatakas ba itong si Kyle TC? Pero di makata si Ogen sa kamay ng cavalry habang si Sanford na naging kapalit. Tumipi Pero may na naman. diversion play na naman na ginagawa dito. Sino ang gugo? Marco? Si Sanji. Opya! Wait lang, Super Makmak. Kailangan ding umatras na kagad dito ni Sanji kasi wala na ka rin lang siyang kasama at baka mabigyan pa siya dito ng Team Falcons PH. Alam mo, yung pag-uwi na yun ni Sanji ay isa sa mga biggest flex. Yes. Minsan kapag alam mo na delikado ka sa sitwasyon, na pwede ka namang umalis. Tama. Umatras, oo. Hindi karuwagan ang pag-atras. Tama, Ayan tama. na. O ayan, ano mga items dito? Right now, maaga yung build ni Sanford ng Radiant Armor. So as to counter, Kyle at TZ. Kasi nga naman, sobrang sakit na ng damage output. And again, na-adjust yung temporal rain recently. So nasa-spam lalo Ayun. yung skills na meron siya. Sakit na ng damage nila kay Oh, JP, ah. Puroy ko po, kalahati, parang 40% kagad yung buhay ni JP doon. Tinamaan Mula ulit! sa Abyssal Ay! Arrow, tumama na naman. Itong idol ng mga kids, pero masyado kasi Sakit. malayo yung kanyang mga kasama doon. Oh. Pero may 1v1 Oh. na nagagawa. Oh. Sabi niya 2v1. Okay, makakaiwas ba? Hindi. Kasi electrifying beats na may kasamang Holy Crystal, yun napakahapdi. Sakit. Oh, wala din talagang tinamaan yung Spear of Destruction para makatakas. Kasi di ba normally ganun yung nakikita natin, Spear of Destruction para umalis. Yeah. So, minus pa ngayon ang side ng TLPH. Tapos merong Lord. Naku, naririnig na natin ang ugong ng Lord. Habang nandito mga players sa TLPH, even Carla TZ. 13, Laban na to 13. ng GOAT at ng idol ng mga kids. Okay, si Sanford ngayon ay Sakit! may ipit ng JP na babaran! And Kyle TC ay mega kill na. Ngayon may RKO din na gagawin. Masyado atang malayo dito. Marco! Super makakuha ng Lord na yon. Hindi tumama yung Abyssal Arrow mula kay Few at aatras muna ang cavalry. Sobrang gandang play for both of our teams. But for TLPH dito,
ay medyo more on teamfight naman sila nakafocus. Oo, nakita din natin na sinubukan nilang pumick off talking about TLPH, but it just so happens na si Super Marco yung naka-last hit ng Lord. Ang ganda lagi ng Tidal Strike and Tsunami Blast, Tsunami Slam rather, coming from Ogwen. And in that sequence, kaya hindi nakapag-react si Carl TZ in terms of the retribution ay dahil napagpatong yung mga skills na yon for Ogwen. Okay, so yung Lord ng Team Falcons, dito tataan sa may bottom lane. Nakaabang din sila sa may purple buff. Ang iiwasan mo na ngayon ay yung parang bilog ni Sanji, yung pang diversion, pang duality. O yung vacuum niya. So even dito Spear of Destruction ay kailangang iwasan din. But for Team Falcons naman, ito yung sinabi natin. Nararamdaman na natin ngayon nga individually may mga players na pwede silang makakunakill. O yun lang, napakabilis. Natunaw kagad itong si Flap TZ. At yung Lord ay mabilis ding papatayin ng Team Liquid Philippines. Ngayon naman ay may diversion din ng bibitaw. At inabutan! Dinime nila talaga dito si Super Makmak. Kailangan matang si Oben. Sa likuran naman si Carl TZ. Si Carl TZ ang haharapin niya. Young Gold versus Young Phenom. Pero lalayo na rin muna dito Team Falcons at kailangan din mag-react ng Team Liquid sa itaas at mababasag na nga iyon. Oh, grabe yung minion wave management dito ng TLPH at saka ng Team Falcons. Actually, for Team Falcons, yung minion wave management. Oo, maganda talaga yung pag-handle nila ng minions. But can I just say, kaya ko napasabi ng ang galing talking about a few. Kasi the moment na naglatag si JP ng Glorious Pathway, alam niya na merong diversion play. So nag-abyssal arrow siya para makita kung nasaan manggagaling yung mga members ng TLPH. So medyo kalmado muna ulit. 11 minutes na ng game natin. Dito mo talaga masasabi na top tier na mga teams yung naglalaban kasi 11 minutes pero 7-6 yung score. 200 lang, 200, 300 lang yung lamang. Even doon sa mga junglers ay yung magkakalapit. Parang ito yung mga moments na isang teamfight lang. Pwedeng mabaliktad or pwedeng may sumobra na yung kalamangan na team. And para sa akin, medyo natatakot ako dito para sa Team Falcons kasi lumalabas na rin na parang nahihirapan na sila pagdating sa latter portion. Kasi pag hindi tumama yung pana, kailangan mo na mag-reset dito ng Falcons at aantayin yung panibagong pana at wala silang instant way na maka-kill bukod doon sa sa electrifying beats mula dito kay Kyle TZ. So, eto na naman. Galingan na itong pagtama ng skills ka guys. Sinabi kanina, speaking of, may tatama na nga pa talaga! Okay, Sanford, dumamba na nga rin. Open ay kailangan na rin lumayog. Dap TZ as well ay nagamit na yung kanyang vengeance. Ready ang cavalry na hawakan itong ikalawang lord ng laban na ito. Ito naman ay basic lord pa rin naman. Pero si Kyle TZ sumisilip. Trap muna ay inilagay ni Few para may vision sila kung saan man nila dadalhin itong lord. Grabe tong vision na to, Parang hindi yan ito nadadaanan na meron talagang pumasok para i-check lang kung merong naitanim si Few. So regardless, pwede ba talaga makapag-objective yung Team Falcons prior Alord team fight. Ngayon ay nandito na ang dalawang miyembro mula sa Team Liquid Philippines. JP ay sinasunod ng mga damage. Pero ang problema ay may ipit din si Ogwen at namatay na kagad sa kamay dito ni Carl TZ. Heaven na kill. Kailangan makakuha at makabawi ni Super Makpa. Kaya lang washing, pasok din at nadal. Yung pag-dive dito ni Few. Tumama yung spear ng si Hema. Ang kukuha actually si Sanji ang nakakuha. Pero apat ng miyembro mula sa Team Falcons at tumamba. Ito na yung sinasabi natin ngayon. Nagkaroon na ng oportunidad ang TLPH this time around. Nakubuha ng Lord. Hindi daw sila papayag pero si Kyle TZ para nakikita natin doon sa may mapa. Ay, hindi, nasa baba. Kasi itong vision lang. Mukhang nasa vision lang. Nakatagilid kasi camera angle Kaya nga kaya nakakabigla. Pero ang ganda ng ginawa ng Team Liquid Philippines setting up that Lord. Nabanggit ko kanina kung ano yung global presence na meron yung Moskov. Kung papansinin natin yung ating replay, maagang bumagsak yung dalawang frontliners ng Team Falcons. Ibig sabihin nito, hindi na sila makakaharap or else madaling mababurst down yung 3 remaining members. But then, for TLPH, yung lead na meron yung Team Falcons nung early, nabawi na nila ngayon. Parang ganun din. Ito yung nagiging trend ng dalawang teams. Parang never mind the lead.
Kailangan makuha nila dito yung yung Lord. Hindi, kasi malaki rin yung impact ng Lord. May mga Mega Minions na kasama. Yeah. Yung flow, lamang talaga kayo. And Carl TC ngayon ay tuloy-tuloy din lang. Gusto ko lang sabihin, napakaganda ng dodge niya kanina. Yes. Mula doon sa dash kay Few. Kasi kung tinamaan siya nun, deads talaga siya. Oo. And makati na rin yung damage dito ng idol ng mga kids. Ngayon naman Lord nasa may bandang itaas at didepensa ang Team Falcons. Okay, tingnan natin kung paano gagawin para magkakasalubungan yata. Naku, aabutin ata dito si Carl TC. Pero buhay pa rin. Napakataas ng damage output mula dito sa Team Liquid Philippines at hindi kinain ni Carl TC na saluhin. Lahat ng yon. Diretso ata ang Team Liquid Philippines dito sa may bandang gitna. Depensa lamang ang Falcons at ready sila mag-clear ng mga wave. Tagumpay yun. Pero si Sanji, may ipitata super mamang. Napakatay! Ang mga dispersion rotation dito mula kay Sanji. At doon yung mga yoyo. Kaya lang nakapag-wave turn Vengeance! ito si Sanji. Pero Flap TC nakakuha din. Sakto yung nakakop. At nailapag na rin kagad dito yung Glorious Pathway. May ipit si Omen sa abot ng miyembro mula sa Team Liquid. At ready dumepensa ang Falcons. Para gusto nila diretsuhin. Okay na daw to. Meron pa sila minion wave na dala. Pero madadepensahan pa. Flat TC pa. Paatrasin nila. Ngayon, kailangan nilang habulin muna yung Super Mapa. Ohem! May 1v1 dito sa may gilid. Dito naman sa may bandang ibaba. 2v1 na nagiging laban. Wow! Preso Ohem! Antonio outplay! Pero hindi sasapat. Super Mapa. Pinipilit na habulin. Pero si Kyle Tise dito. Sino kanyang hahabulin? Naku, si JP ata ang kanyang haabutan. No! Andito na rin yung Glorious Glorious Pathway! Pathway. At nagamit din yung Retribution. Mula dito kay Kyle Tise. Hinahabol mo yung kabayo. Napakahirap habulin yan. Oo, eto na nakikita na natin yun. Nadepensahan pa ng Team Falcons yung kanilang base. Akala natin itatapusin na nung TLPH. Ano ba talaga nangyari? Ang ganda na na-isolate both Oheb as well as si Super Marco nagkahiwalay. Naging magkabilang mundo ang kanilang mga kaganapan. Hinahabol ni Carl TZ. Hinahabol ni Carl TZ and ni JP si Super Marco. Akala ko nga kamuntik-muntikan na mabaliktad yung laban na yon, pero 2 versus 1 talagang lumamang ang TLPH. But on the flip side for Team Falcons, na-pick off nila si Oheb, so na-mitigate yung threat na merong mag-e-end ng kanilang base. Alam mo, gusto ko lang sabihin sa sobrang ganda at sobrang tindi ng laban, napakataas nung pitch na naibinaw ni Chantel pa. Pumayok bigla. Naging super girly. Ibig sabihin nun, sobrang tindi nung team fight na inilabag ng Team Liquid Philippines dito at Team Falcons PH. Ngayon, itong Lord na to, basic Lord pa rin. Tama. Pero ang importante ay mahawakan at makuha to ng Team Falcons para ma-equalize yung kalamangan ng Team Tama. Liquid. Oh, ito na guys, 16 minutes na laban natin. Yung mga nanonood dyan ng mga Clippers, mag-record na kayo kasi magiging balagbag yung next natin na team fight. So, Uy. yung mga vision naka-ready dito yung dalawang teams natin. Yung May flow. idea sila na si Super Marco ay kakaalis lang dun sa may top at babalik pa nga anytime. Ganon ka-importante to ngayon. Yung gitna. Lalo na for Team Falcons, yung mga minion kasi Yeah. kalbo na yung base nila. Oo nga parang si Ingan Anyway, eto na, Team Falcons, didiretso din dito sa may bandang Lord at tamang tanim lang ng trap dito si Pew. Ayun, ready na ang Team Falcons, Team Liquid Philippines. Sino ba pinakamatinding team dito? Flap TC, kalahati na kagad yung buhay Ganda ng bot ng Team Liquid. So Ganda ng kailangan flow. may mag-back sa kanila. But if they were to do that, Falcons, baka ma-burst down ng TLPH yung Lord. Op! Wait lang, diversion play may plano ba? Sabot. Ipinadala na dun sa may bandang ibaba ito si Ohoy pero mapupuruan nata si Flap TC, nagamit yung Pegal Carl! TC, makakuha ng Lord. Sino magiging target? Flap TC kailangan matras, Sanji dito, napagamit na rin kailangan mag-flicker out, pero tatapon sila ni Ohem! And we have game number 3. Simulan natin ang araw sa Clash of Titans. Simulan din natin sa unang Game of 3 or Game 3. Napagandang sabi dito ng TLPH, padala mo na din si Oheb. Oo nga Oo, ilaban mo na doon, Oheb. Tore lang. Ibang klase talaga yung naging